Good morning mga ka-OFW. So, andito na naman tayo ngayon sa Monumento. Dadaan lang po tayo dito at mayroon na tayong pupuntahan. So, mamayang hapon plano kong balikan yung si Kuya doon sa S Avenue Medical Center na sana makita natin siya nasa labas. Ito na naman, anong oras na ba? Saktong alas 12. Grabe na naman ang traffic dito sa Monumento. Masanay na tayo sa traffic dito at napakarami yung ito kasi yung dead end ng EDSA ng Top Avenue going to Pasay from Pasay from MUA. Ito kasi yung dead end, yung Monumento Circle. Update ko lang ng konti dun sa ano ha. Wait lang, masyadong maingay. Update ko lang ng konti dun sa mga OFW. Ay nako, paulit-ulit na lang na nag-inform si chairman sa inyo. Marami pa rin nagme-message sa atin, nagtatanong makukuha ba daw nila yung indemnity nila pag nandito nasa Pilipinas. Malabo po sa sikat ng araw. Kung yung ang nasa abroad ka, ayaw ibigay ng employer mo, yun pa kayang nandito sa Pilipinas. Nako, wala po kayong maaasahan na tulong ng OWA at DMW. Wala po kayong maaasahan na tulong dyan. Sasabihin lang sa inyo, file a formal complaint sa 4th floor. After nun, wala na. Maliban na lang, it's a different ano naman yun ha. It's a different reason o ang gulo yung unfinished contract. Pero kung finished contract ka at nanghihingi ka ng indemnity for 2 years, for 4 years, 6 years, 8 years, 10 years, yan pa lang po sa abroad, hingin nyo na. Kausapin nyo ng maayos yung employer ninyo. Ma'am, I need this money for start for my family because it's growing up. We need more expense for my family. So, kausapin lang po natin ng maayos yung pamilya natin sa mga ganyang mga anggulo o pakikipag-usap sa ating mga employer. Yun na nga ang ako kasi as a chairman po ng OFW assistance volunteers group, yan yung gusto kong isulong na magkaroon ng batas na they are mandatory. Yun kasi yung pinapoint ko dito yung mandatory na obligado silang magbayad sa iyo ng indemnity when you are finished contract.
Kasi kung nakapag-finish ka na ng contract, obligado silang magbayad. Kasi, isipin nyo sa Pilipinas ha, they have a rules for indemnity. They are the one who who implement that rules. Pero they are not following. Yun ang nagiging problema. Hindi naman nila sinusunod eh. Sinusunod po ba ng mga employer natin? No. They are the one who implement the rules, but they are not follow. They are not following. Number one reason nila, they don't know that. I don't know that rules. And ito pa isa, mabigat. They are not written in the contract. Ito kasing mga taga-uwa natin, itong uwa natin at DMW natin, accept the reality na itong mga ito, wala po itong mga malasakit sa mga OFW. Itong mga ito, ginagampanan lang po nila yung mga trabaho nila dahil sumasahod sila sa kaban ng bayan. Yun po ang totoo doon. Kaya sa inyo, mga OFW, maging wise kayo. Lumaban kayo. Okay, madam. If you will not give ito kasi yung reason. Ito, tuturuan ko kayo, ha? Madam, ganito sabihin nyo. Pag ayaw na talaga nilang ibigay at malapit na kayo umuwi, ganito sabihin nyo. Okay, madam, please give me my indemnity because I need that money for growing for my family and to expense money in the Philippines for my family. Yeah. Kung pwede mo sabihin nyo ng ganon. Ito ngayon kung ayaw na talagang ibigay. Sabihin nyo sa employer ninyo. Makinig kayo mabuti ha. Sabihin nyo sa employer nyo, Madam, okay, if you will not give this indemnity for me, no problem, it's okay. But I will complain to the Philippine government that you will blacklisted whole your family. You will be blacklisted to take a Filipina household worker. Simple. Yun ang dapat na mga eporsige ninyo. Yun ang dapat na matutunan nyo. Yung mga salita na yun. Sige, wag nyo akong bigyan. Pero ipo-complain kita. Doon na nga ipapasok yung sa DMW. Umakyat na kayo ngayon. Ito pala going to Inlex. Ayan yung side na yan. Inlex na yan. North Luzon Expressway. So nagkaroon na po kasi ng tulay dito na going to Quezon City. So shortcut po kasi ito. Ayan. So balik tayo doon. So kung ayaw nyo ako bigyan, I will file a complaint sa DMW. Diyan na ngayon papasok. Aakyat na kayo ngayon sa 4th floor ng DMW o dating POAA. Pag akyat nyo ngayon doon sa 4th floor, i-complain ninyo yung employer ninyo. Hingin nyo yung, bago kayo umuwi ha, paalala, bago kayo umuwi, dapat makuha nyo yung complete details. Pangalan ng employer, family, asawa, yun. Para maisama ninyo sa blacklisted. Iwan ko lang itong mga nasa DMW kung totoo ba ang binablacklisted nila. Sayang lang po at wala tayo sa gobyerno.
Kung tayo po nasa gobyerno, hahanapin ko po yan. Lahat yan. Iyak sa akin yung mga yan. Dahil ang totoo niyan, wala po silang malasakit sa OFW dahil hindi naman sila naging OFW. Isa pa itong congressman. Ginamit mo yung 3 letra na pangalan ng OFW, samantalang hindi ka naman naging distress OFW. O sige, naging OFW ka 1 buwan, 1 taon, 2 taon. Naging distress OFW ka ba? Tapos gamit mo yung salita na OFW partiless. Pero yung mga lumalapit sa iyo ng mga OFW, hindi mo naman nabibigyan ng aksyon. Gaya ngayon, napakaraming problema ng OFW about sa bagahe. Did you try to help OFW? Kayo yung ahensya, kayo yung pinaka na lalapitan ng OFW, pero wala kayong ginagawa sa OFW. Bagahe lang ng OFW, hindi nyo pa maasikaso. Pag lumapit ka sa OWA, ituturo ka sa posto. Hindi na po namin hawak yan. Pag lumapit ka sa DMW, okay. Gagawin namin lahat. Until now, wala pong nangyayari. Puro na lang gagawin lahat. May nagawa na ba? Kung ako po nasa posisyon, ako po ay congressman o senador, I will try to talk to Mr. President na i-granted na natin to sa mga OFW. Maawa naman tayo sa kanila. Diba? Ano nagiging problema? So, ngayon itong mga ipinost ng Bureau of Custom na mga forwarder na mga nag-abandona, sampahan natin ang kaso, ipakulong natin. Di ba? Kasi may mga kakutsaba sa loob yan. Ngayon, ano nangyari? Di ba? Sarap ng buhay nila. Tapos sasabihin, walang kasalanan si Bureau of Custom. How come na wala kang kasalanan? Kasi samantalang lahat ng mga bagahe ng mga OFW is saan? Pag na-unclaim na, i-auction mo. Tago nyo, tapos sasabihin ninyo na unclaim na. So anong gagawin nyo? I-auction nyo. Ngayon, pag na-auction, kung ako man din yung forwarder na makakabili niyan, gusto ko rin mabawi yung pinagbintahan, pinagbili ko.
Eh ano gagawin ko? Hindi, ibibinta ko. Yun lang yung mali. Imbis na hanapin yung pangalan, ako simple lang yan eh. Ito na lang, direct to the point solution. Buksan mo yung mga container. Bagahin ng OFW, picturean mo. I-post mo sa Bureau of Customs page. Sa Bureau of Customs page. I-post mo doon. Diba? Simple. Kaysa pahirapan mo pa. Ngayon, para makalusot kayo, ang gagawin nyo, i-auction nyo. Lusot nga naman kayo kasi nasa batas. Ang tanong ngayon, ito, yung bang pinost ng Bureau of Customs ng mga forwarder, ano ang gagawin nila doon? They will file a formal complaint? Ipapakulong ba nila yon? Na after ng mga magkakasabwat sila ng nasa abroad at yung nandito sa Pilipinas, thank you na lang yung bagahe ng OFW. How come? Yun ang naging problema. So, inshallah, mabigyan ng solusyon yan. Until now, kasi ang biktima pa rin dito, sa totoo lang, kawawa pa rin si OFW. Kaya paalala ha, sa lahat ng mga pasaway nating mga, mag-ingat na kayo sa mga forwarder. Ayun, sasabihin na magpo-post na mura lang dito. Mura nga, mapapamura ka, putik na yan. Try mong murahin na. Sige, free ka na ngayon magmura. Murahin mo na ng todo-todo. Mapapamura ka nga. Doon kaya sa napagkakatiwalaan. Sa bagay, meron din namang alam kong napagkatiwalaan na cargo company like Skyfreight. Pero may problema pa din. May complaint pa din. Putik na yan. Kilala na yun ha. Manila Cargo, may complaint. Ako kasi nung nasa Qatar ako, nagpapadala ako sa Makati Express at saka Manila Cargo. Manila Express ba yun? Manila Express yun. Manila Express at saka sa Makati at saka Shahir. Yun, isa yun sa mga sikat na pagalahan. Naiinip ako eh. Natay. Tatay, okay na po.
tumawid eh, para robot eh. May tumawid na matanda na inalalayan ko. Eh, para naman robot. Mas lalong binagalan mo pa. Sana all. Okay lang yung tatay. Importante, safety kang nakatawid. Okay? So, back to the topic of the OFW. Nako. Parang hawa nyo na. Huwag nyo na kaming tawagin ng bagong bayani. Ganun lang din naman. Pag tinawag nyo kaming mga bagong bayani, wala na din silbi. Alam mo, dapat sinusulong ng OWA at saka ng BMW. Alam mo kung ano, pension ng OFW separate lang for OFW, diba? Pension ni OFW, mabahay para sa OFW. Abay, putik. Nagmagaling yung isang congressman dyan, ginamit yung pangalan ni OFW. Pagkatapos sasabihin mamimigay ng pabahay. Mamimigay ng pabahay. Ay, putik na yan. Mamimigay ng pabahay. Dadaan sa kanila. Dadaan sa party list muna. Tapos dadalhin kay DSOD yung Department of Urban Housing Authority ba yun? I don't know the exactly meaning of this DSOD. After nung kay DSOD, itong si DSOD dadalhin kay Pag-ibig. Ang lintik na yan. Pinatagal-tagal lang, pinadami lang yung tao na pupuntahan ng mga papers mo. Tapos ang mag-a-approve pala si Pag-ibig. How come na hindi ba naman nanluloko tong, ay nako, only in the Philippines. Grabe yung panluloko sa tao, panluloko sa OFW. Kawawa si OFW talaga.